Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at sa ating mga kababayan. Ngayon nandito kami sa Metro Manila Assembly Hall of Jehovah's Witnesses dito sa Novaliches, Quezon City. Nagtipon-tipon dito ang mga saksi ni Jehovah ng Manila Circuit number 13. Ngayon kakapanayamin natin ang isang kapatid mula sa Pabi State Congregation na si Brother Luis Emmanuel Ikban. Brother Ikban, how old are you? 18 years old po. Okay, 18 years old. So, single pa rin po kayo, right? Yes po. Okay. So, ano po sikreto sa inyo ng nakabibighaning alindog, Brother Ikban? Yun lang po. Pag na-stress, maging masayahin lang lagi. Yun lang po. Maging masayahin kahit may problem. Ayun, pray lang lagi. Yun lang po, bro. Okay, that's very nice answer, Brother Ikban. So, ano po ba mga nagugustuhan ninyo sa isang sister? Yun po, maging humble. Yun, masunurin lagi sa hindi po maging kontento po lagi. Okay na po, bro. Okay, that's very nice answer, Brother Ikban. So, how about sa physical appearance? Mahilig po ba kayo sa chinita, sa mestiza? Anong physical preferences ninyo sa isang babae o sa isang sister? Tama lang po yung tangkad. Mga katangkad ko po, kahit. Tapos medyo hindi naman maitim po, hindi naman maputi, saktuan lang din po. Yun lang po, bro. Okay, that's very nice answer, brother. Anong nagpakumbinsi sa iyo na si Jehovah ang tunay na Diyos? Nakumbinsi sa akin yung awit 83:18 na malaman nawa ng ikaw na ang lakat na ikaw ang na Diyos na Jehovah, na ikaw lang tunay na Diyos. Nakakakumbinsi pa po sa akin yun simula nung narinig ko po yun nung bata pa po ako. Binasa po yun ng isang sister sa kungpo namin. Okay, that's very nice answer, brother. So, bakit kaya si Panginoong Jesus ay anak lamang ng Diyos, hindi siya yung pinaka-Diyos mismo? Kasi siya po yung, kumbaga yung panganay sa lahat. Siya yung pangalawa, yung katulong ng Diyos na Jehovah. Lalo na sa paggawa ng mga anghel, hanggang sa isakripisyo niya yung buhay niya dito sa lupa. Okay, that's very nice answer, brother. Bakit mahalaga na manampalataya ang mga tao sa accurate knowledge at sa dalawang mahalagang persona, kay Jehovah at kay Jesus? Dahil po sila lang po yung sila lamang po yung nagbibigay ng tunay na kaalaman na nakapagliligtas ng buhay ng tao. Yun lang po, bro. Ayun, that's very nice answer, brother. So, bakit mahalaga na sumunod tayo sa rules and regulation ni Jehovah para maligtas tayo para maligtas tayo at mapunta tayo sa paraisong lupa sa hinaharap? Unang-una po, marami po kasi ang inakala na maigpit po pag narinig yung salitang restriction. Pero totoo po, ito po yung tinuturing na proteksyon ng Diyos na Jehovah. Alam po natin na mapapasaya na ng Diyos na Jehovah, pero ang pinaka main goal po nun is yung maligtas talaga yung buhay natin. Ang gusto lang ng Diyos na Jehovah sa atin is yung pinaka best para sa atin. Okay, that's very nice answer, brother. So, ayun ang kahalagan kung bakit kailangan natin sumunod sa rules and regulation ni Jehovah, right? Yes, para kasi yun protection, hindi po restriction po. Ayun, that's very nice answer, brother. So, paano mapapatibay ang iyong pananampalataya kay Jehovah God? Ilan po na unang-una po na bukod sa kailangan natin malaman, mabasa yung rules ng Diyos na Jehovah, kailangan natin na alamin kung bakit nga ba mahalaga yung rules ng Diyos na Jehovah. Unang-una sa sarili natin, paano yung kapakinabangan nito sa atin. Kaya din yung kalaga nito sa iba din na makapagliligtas din ng buhay. Okay, that's very nice answer, brother. So, ano ang kahulugan sa inyo ng tunay na pag-ibig? Hindi po, yung totoong pag-ibig po ay yung pangangaral natin ng salita ng Diyos na Jehovah para maligtas natin yung buhay ng mga tao. Pag-ibig po yung pangangaral natin kasi unang-una po, pag nagbibigay tayo ng babala, ibig sabihin nun, mahal natin sila. Gusto natin sila lahat maligtas po. Ayun na po, bro. Ayun, that's very nice answer, brother. Bakit mahalaga na mag-asawa lamang tangi sa Panginoon?
Kasi po alam niya po yung rules ng Diyos na Jehovah, gayon din alam niya rin kung bakit mahalagang sundin yung pamantayan ng Diyos na Jehovah. Kasi po para sa kanila, protection yun sa kanilang dalawa, pang di sila makagawa ng mali. Yun lang po, bro. Okay, that's very nice answer, brother. Sa sumunod nating katanungan, bakit mahalaga na alamin ang tunay at wad na reliyon? Upang di po sila mahirapan, gayon din po na mapasaya talaga nila yung Diyos po, yung Diyos na Jehovah. Para bukod sa mapasaya po, masunod nila kung ano po yung tamang pinapagawa po ng Panginoong Hesus po, base sa Biblia po. Ayun, that's very nice answer, brother. So paano malalaman na ang isang reliyon ay tunay? Base sa napag-aralan ko po noon, para malaman po yung tunay na reliyon po, ito po yung unang utos ng Panginoong Hesus na ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayun nga po, malalaman nga po na tunay na reliyon, tunay na religion na malalaman po na tunay na religion is yung dapat magpakita po ng tunay na pag-ibig, gayon din na sinasamba po yung Diyos sa katotohanan at Biblia po. Mga karanasan. Ano ang mga karanasan na nagpatibay ng iyong pananampalataya kay Jehovah God? Yun nga po. Karanasan mo? Halimbawa, nabully ka sa school, mga ganun. Anong karanasan? Yun nga po, na may mga problem talaga habang lumalaki. Hindi talaga maiwasan yun. At saka habang lumalaki talaga, aminin po talaga natin na mahirap po talaga. Padagdag po kasi yung responsibilities natin. Ganito po yung tukso. Ang nakapagkatibay po sa akin na alamin yung bakit nga ba mahalaga yung pamantayan ng Diyos na Jehovah. Nang simulan kong sundin, kahit paunti-unti yun, nalaman ko na nakakabuti yun sa akin. At kitang-kita ko mismo sa mata ko yun. Na mahalagang sundin ng Diyos na Jehovah, yung mga pamantayan niya. Kasi base sa akin po nang sinubukan ko minsan na sumunod sa sarili ko, nabigo po ako. Tulad na lang ng simpleng hindi sundin. Napahamak po ako in a way na napahamak ako na yun nga po na sumunod sa Diyos na Jehovah na maging humble lang po. Isa sa natutunan ko doon yung pagiging humble, yung marami kang magiging kaibigan. At totoo po yun sa school na marami din po ako naging kaibigan dahil sa katangian yun na pagiging humble po. Natutunan ko yun na isa nga palang magandang katangian yun. Yun po. And that's very nice answer, brother. So, Brother Ikban, panigurado ako, maraming nagkakagusto sa mga kaeskwela mo dahil sa taglay mong alindog o kagwapuhan. So, alimbawa, may nakakit sa'yo na, na kasing edad mo rin na kaklase mo. Ano gagawin mo? Anong ire-respond mo sa kanya? Hindi ka pa. Wait lang pa, bro. Halimbawa, may nagpaparamdam sa'yo ng akit sa'yo yung kaklase mo maganda kasi nagugwapuhan sa'yo sa taglay mong alindog. So, paano mo siya ire-respond? Nga po na unang-una sa lahat na hindi muna ito yung focus ko. Focus ko muna is yung pagpapaaral. Ganyan din po na yun nga po, may limitation din sa pakikipagkaibigan pagdating sa di ka sexo din po. Okay na po. And kayo na-elaborate your answer, bakit may limitasyon yung pakikipagkaibigan sa di ka sekso? Kasi po may tendency kasi na nandiyan si Satanas na pwedeng mahulog sa isa't isa, lalo na yung di ka sekso po. Mahirap po yun kuminsan at madalas nakitang-kita na po natin yun sa mga pangyayari sa school po. Ay, that's very nice answer, brother. So ano maaaring kahinatnan kung papatulan mo yung nangaakit sa'yo na kaklase mo na maganda? Example, anong kakainat na nun kung papatulan mo? Maganda ba o mabuti? Ay, mabuti ba o masama? Masama po. Kasi yung pagtukso talaga, minsan nadadala tayo ng bugso ng damdamin. Minsan di na natin nakokontrol, di na natin naisip yung mga kainatnan po nito. Ilan po, bro?
And that's very nice answer, brother. So masama ang kakainat na nun, right? Yes po. So anong karakter sa Biblia 'yon? Yung si Jose ba 'yon, yung inakit ng asawa ni Potiphar? Ano matututunan mo kay Jose? Yun nga po na hangga't posible. Kasi hindi naman natin po kakayanin yun sa ating sarili lang po. Na unang-una po na lagi tayong humingi ng patnubay sa Diyos na Jehovah gamit yung kanyang banal na espiritu. Kasi kung sa ating sarili lang po, mahirapan tayo. Kasi hindi sakdal yung puso ng tao. Pati po yung kahit yung mga lingkod po, hindi exemption. Minsan, nagkakamalit pa rin po tayo. Pero ang advantage naman po natin, nandyan ang Diyos na Jehovah para humingi tayo ng tulong, para hindi tayo makagawa ng mali. Yan lang po. And that's very nice answer, brother. So umiwas sa tukso, right? Yes po. Bakit mahalaga na sundin ang mga pamantayan ni Jehovah pagdating sa sekso? Mahalagang sundin yun para yun nga po, hindi tayo mapahamak. Pati yung isa sa atin. Kasi sa video nga po na kapag nagpadala tayo sa damdamin natin, minsan nagkakamali talaga tayo. Kahit sa simple mga bagay, minsan, halimbawa na lang sa paggalit, pag nagpadala tayo sa galit natin, kung minsan di na natin inintindi yung kainatnan nito, minsan napapahamak tayo, marami tayong nakakaaway po. Ayun din sa pamantayan ng Diyos sa sekso, kapag pag sinunod po natin yung rules ng Diyos na Jehovah at binulay-bulay po natin, overthink na po tayo sa mga kainatnan nito, maiwasan po natin magawa ng mali. Ay, that's very nice answer, brother. So, ano ang pinagkaiba ng paghanga, pagkaibang at pag-ibig ayon sa iyong stock knowledge sa mga napag-aralan mo na sa Biblia? Yung paghanga, yun po yung paghanga is yung nagagandaan ka sa kanya, halimbawa sa physical na itsura, patangkad, tapos maganda. Yung pag-ibig po talaga is yung hindi ito nakabase sa itsura, sa damdamin. Ito yung pagpapakita ng pagmamahal, pagtulong sa isang tao, maaaring sa kaibigan, sa pamilya. Ayun, that's very nice answer, brother. Bakit hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita? Kasi ito yung nagliligtas ng buhay natin. Gaya nga po ng convention natin, pagliligtas ito ng buhay ng mga tao po, yung mabuting balita. Kindly elaborate your answer, bakit nakapagliligtas ng buhay ang mabuting balita? Kasi napapalaya sila nito sa mga maling gawain, nalalaman nila maling turo. At ganyan din, bukod sa malalaman nila yung tama't mali, may liligtas sila nito mula sa kapamakan po. Bakit may liligtas ang mga tao na tumanggap ng mabuting balita? Bakit may liligtas ang mga tao na tumanggap ng mabuting balita? Bakit sila maliligtas pag tinanggap nila yung mabuting balita? Kasi malalaman nila yung katotohanan na kung ano yung inutos ng Panginoong Hesus, susundin nila para mabuhay sila ng walang hanggan. Bro. Ayun, that's very nice answer, brother. So, bakit sa iyong palagay, Brother Ikban, bakit kayo lumaganap ang ba't kayo lumaganap ang pagtanda, kamatayan, pagkakasakit sa iyong mga napag-aralan sa Biblia? Nga po dahil sa kasalanan ni Adan at Eva na nagpadala sa po sila sa tukso. Hindi po, binibigyan tayo ng tulong ng Diyos na Jehovah upang maiwasan natin yung tukso po. Ano yung tulong na yun ng Diyos na Jehovah? Yung banal na espiritu, yung kanyang salita at Biblia, pati yung mga tulong ng mga kapatid. Yan po. And that's very nice answer, brother. Tsaka binigay niya si Panginoong Hesus, right? Yes, bilang pantubos. Yes po, bro. So bakit kaya mahalaga ang pantubos ayon sa mga napag-aralan mo sa Biblia? Talaga yung pantubos po kasi gaya nga po ni Adan na perpekto din ng Panginoong Hesus na handang palitan yung kawalang kasakdalan na naiwala ni Adan po para maligtas tayo. Ayun, that's very nice answer, brother. So sa sumunod nating katanungan,
Paano mo gagamitin ang mga talento at kasanayan mo sa gawaing pang-ministeryo? Gagamitin ko po ito para tumulong, din po, turuan din sila kung paano din gawin iyon. Yung tumulong din po sa iba. Yun po. Gagamitin ko po yung kakayahan ko para matulungan sila na gayahin din yung katangian ng Diyos na Jehovah pati ng Panginoong Hesus. And that's very nice answer, brother. So ano na po ba yung mga taglay ninyong talento at kasanayan? Magaling po ba kayo mag-drawing? Magaling magsalita? O ano no mga talento at kasanayan na taglay mo? Marami po. Kaso hindi ko na po mabibilang. Yung ano lang, yung yung mga magagaling na bagay ka, ano yun? Siguro sa sports po, pagbabadminton, ibig sabihin po noon, dahil napapalakas yung katawan natin. Sa ministry, pag nagamit ito, hindi tayo madaling mapagod. Hindi po, pag may volunteering, malakas yung katawan natin para tumulong po. And that's very nice answer, brother. Yun yung isa sa mga talento at kasanayan mo. How about yung iba pa? Siguro po bro, yung yung pagiging problem solver na may mga unexpected na problema. Hindi agad-agad naman nasusolusyonan pero nasusolusyonan naman din. Ayun po bro. Magbigay ng mga pamamaraan para ipakita ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Yun nga po, unang-una po yung syempre pangangaral ng mabuting balita, ipahayag natin anumang oras, anumang kalagayan ng panahon. Kaya din, para mas makumbinsi sila na totoo yung tinuturo natin, ipakita natin sa kanila yung pag-ibig, kung paano sa kapatid, igalang ang bawat isa, irespeto ang bawat isa po. Ilan po bro. And that's very nice answer, brother. So, brother, halimbawa, dumating na yung tamang panahon, may stable job ka na, brother Ikban. May stable job ka na, tapos ka na ng iyong pag-aaral, malakas ang spiritual mo. So, paano mo liligawan ng isang sister na nagugustuhan mo? Kilalanin muna siyang maigi, yun yung unang-una po. Huwag po tayo mag-focus sa panlabas ng anyo. Tignan muna natin siyang maigi sa malayo po. Suriin yung kanya magagandang katangian. Paano natin matutularan din yun. Tsaka po, unang-una po, hindi naman po yun base sa edad. Kundi base po yun sa kung paano natin i-handle na po yung sitwasyon po. Okay na po bro. Okay, that's very nice answer, brother. So, anong pinaka-paborito mong Kingdom song na alam mong kantahin? Siguro po yung nakalista po yun eh. Okay lang po ba magbigay ako ng mga tatlo? Okay lang po. Ito po yung Basta kakantahin mo Ang pag-ibig ng Diyos, dakila at lubos, nang ang panganay niya'y inihandog niya, sinilang sa mundo. Kristo'y naging tao, pinarangalan ng kanyang ama. Ang salita ni Jah, naging pagkain niya, sa kanya'y nagdulot ng karunungan, ang kanyang huwaran sa atin iniwan. Maglingkod sa Diyos ay kagalakan. Katulad ni Jesus, papurihan ng Diyos, ang mga yapak niya ay sundan natin. Ang kanyang huwaran ay ating tularan, ng lingap ng Diyos mapasa atin. Ayun, that's very nice, brother Ikban. So, bigyan mo kami ng katapangan. Say po dito. Habang ipinangangaral ang iyong kakarian,
Kami ay pinag-uusig at pinagtatawanan. Sa halip na matakot, ikaw ang dapat na sundin. Ang espiritu mo'y dalangin, O Jehova, sana'y dinggin. Bigyan mo kami ng tapang para takot madaig, at lakas loob mangaral nang lahat makarinig. Armageddon malapit na, hanggang sa ito'y dumating. Bigyan mo kami ng tapang ang dalangin. Minsan din ay natatakot, kami alabok lamang. Pero nariyan ka tutulong, ika'y maaasahan. At bigyan mo ng pansin, banta ng mananalansang. At kami tulungang patuloy na mangaral sa iyong ngalan. Bigyan mo kami ng tapang para takot madaig, at lakas loob mangaral nang lahat makarinig. Armageddon malapit na, hanggang sa ito'y dumating. Bigyan mo kami ng tapang ang dalangin. Dahil sa aming minanang kasalanan, puso'y nakakilig sa masama. Hukay daling makasilo sa amin, kulang na pananampalataya. Palakasin pananampalataya, pakiusap Diyos naming Jehova. Nagsusumamusalig sa iyong awa, nang maparangalan ka, O Ama. Kung mayroong pananampalataya, gantimpala ay iyong ilalaan. Sa amin ito'y magsisilbing kanlungan, makakarap ang kinabukasan. Palakasin pananampalataya, pakiusap Diyos naming Jehova. Nagsusumamusalig sa iyong awa, nang maparangalan ka, O Ama. Yun lang po, bro. Ayun, that's very nice na mapagkanta, brother. Ang galing niyo po kumanta. Thank you din po. Salamat din. Yan po. And that's all. Thank you. Stay safe and may Jehovah God bless you more. Kaway-kaway naman kayo sa aking vlog. Yan po.